Amen. It's nice to be here again. Praise God. Napakaganda pagmasdan po. It's been like almost 4 or 5 months the last time kami po ay narito. Buong puso po kami nagpapasalamat. Nandito po si Papang at saka si Ima. Amen. Tunay nga po na isang pagpapala. Ano po, na narito po kayo sa aming kalagitnaan. At ang buong pamilya po ni Brother RG, ni Ate Lan, praise the Lord. From Ireland pa po sila. Sila po ay manggagawa rin po at naniniwala that there is only one God. Amen. Sa Ireland po sila naglilingkod. At ang kanyang mga anak. Amen. Praise God. At nandito rin po ang ating mga kapatid mula pa sa Bahrain, Saudi Arabia, Sister Marlene. Happy birthday po sa inyo. Siya po ay nagdiwang ng kanyang 53rd birthday kahapon. Nice to be here. Yun nga lang po, nakakalungkot. Na-miss ko po si Brother Ben pag nakikita kong pumapasok kami with a joyful heart. So nakikiramay po kami sa pagkawala ni Brother Ben. It's really heartbreaking because we were in Saudi Arabia nung nangyari po yun. And I do believe na may purpose ang Panginoon. Napakabata. 38 years old. 38 years old. Hindi ko po alam na may blood pressure pala, high blood pressure pala si Brother Ben. But anyhow, we will still pursue Sister Chris sa pagkawala po ng kanyang magulang. We have to pursue. We declare po ang ating 2025. And I still vividly remember that was July 7. July 7, 2024. Nasa dagat po kami ng aking mag-anak, Sister Ann, si Sam, at si Faith. And all of a sudden, God spoke to me, ano po, nakita ko talaga pursue. I don't know why. And then rejoice not against me, O mine enemy. When I fall, I shall rise. Sumaka po kami sa beach ng aking pamilya. And while we are taking dinner, we receive a horrible report. Si Kuya Oliver po ay pumanaw. That's why there was a time na, are we going to pursue or not? The Lord says, pursue. Nawala na po si Pastor Agnes, nawala si Pastor Resting, and then nawala pa yung aming kapatid. Si Pastor Oliver po, siya po ang nagtatag ng 1998 dito, August 9 dito sa Angeles City. And after 3 months, September, October, November, si Pastor Esting naman po ang nagtayo ng GCM Church Bahrain. We've been 26 years, church. 26, it's not a joke. Kung paano nyo nakikita si Brother Sheikh, pakiwag-iway yung ganyan po katanda ang church. At ganyan kagwapo. The Lord is good. Amen. Kaya nga po, magpatuloy po tayo. We will be here until June 20, and let's worship the Lord. And I'm really blessed. You know, church, the reason why we are doing praise and worship, and some, nandun nga po ako sa likod, I was observing that parang hindi sila nakakapag-participate. You know, church, once you will get to heaven, pag nandun na tayo sa langit, do you know what you are going to do? Hindi po tayo matutulog sa langit. Hindi tayo uupo sa langit. We will worship the Lord 24/7. We will clap our hands. And we will worship Him with all our might, with all our strength. Kaya po na-design ang praise and worship because the Lord is preparing us. Kaya kung nayayamot ka, hindi ka nag-enjoy
So I think heaven is not your place. Nakakalungkot naman, ano? Sino dito gusto pumunta ng langit? Wala ditong magsasabing hindi ako pupunta sa langit. Di ba, Brother Jojo? Lahat tayo gusto natin mapunta sa langit. But you have to prepare yourself. Because in heaven, lahat po tayo ay magpupuri sa Panginoon. And we were not talking about praise and worship right now. We were talking about fight like David. Sino nakakakilala kay David dito? Lahat kilala si David and Goliath. Naalala ko, grade 4. Tinuturo po yan sa Santa Teresita. Meron kaming libro. I don't know, yung mga bagong... Tinuro ba yun, Jules, sa inyo? Anong grade ka noon, anak? Grade 5. Mas advanced ang Santa Teresita Elementary School. Public school po yan dun sa Malabañas. Nagtataka ako, bakit ang liit ni David? Tapos pinapakita na libro, may sling siya. No? So balikan po natin. Do you want to fight like David? Amen. May I request the congregation to please stand? Pakilagay po yung cursor sa... Yan. No, mukhang... Ayaw. Ayun, sorry. Kailangan lumapit, no? If you have your Bible, open your Bible in the book of 1 Samuel chapter number 17, verse 37. Kung meron po kayong mga Bible, say, Praise the Lord. Kung wala kayong Bible, say, Amen. Yan. Bumili po kayo ng Bible. Basahin po natin, 1 Samuel 17:37. At sinabi ni David, ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga pangamot ng leon at sa pangamot ng oso, ay siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Pilisteyong ito. Wow. A man after God's own heart. Sabi po niya, ang Diyos na nagligtas sa akin abang kinakalaban ko ang mga leon. Ang Diyos na tumulong sa akin abang pinapatay ko ang mga oso. Siya rin na magliligtas sa akin sa kamay ng Pilisteyong ito na si Goliath. At sinabi ni Saul sa kanya, yumaon ka at ang Panginoon ay sasayo. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Come on, church. Let's give a hand clap of praise. Amen. Amen. Come on, church. Let's give a hand clap of praise. Hallelujah. Let's worship Him. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Ikaw lamang, Panginoon, Lord God. Jesus, ang aming itataas sa lugar na ito. We do believe, Father God, Lord Jesus, na may plano po kayo sa amin. May message po na ibibigay sa amin sa oras na ito. Prepare mo ang aming mga puso. Prepare mo ang aming mga isip, Panginoon, Lord God, as we worship You in spirit and in truth. We thank You, Father, for this wonderful day, Panginoon, na kami po ay makakapagpuri sa Inyo na may kalayaan. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Lahat po ay nakakakilala kay David, gaya po ng introduction ko kanina. Si David, he was called a man after God's own heart. Bakit? May quality po si David na gusto ng Panginoon na mapasa atin. Tayo po ay nasa huling araw na. Binabantayan po namin sa barin ang lahat po ng galaw ng dyablo. And true enough, malapit na po ang pagdating ng Panginoon. It is very, very near. Kaya kung hindi pa po kayo aware, brothers and sisters, obvious na po. Obvious na ang ating pong Panginoon ay malapit nang dumating. And it's a warning, ang dyablo po, nabanggit sa Bible, gagawa siya ng mga kapamaraanan, not only double, triple time na
gagawa siya ng mga problema na tayo po ay mabubuwal. Pag tayo ay nabuwal, end of the story. End of the story. Hindi na po tayo makakatayo. Kaya ang ginagawa ng dyablo ngayon, all over the world, binibigyan po niya tayo ng maraming mga problema. Mga problema. Hindi mga pangkaraniwan na problema. I know ang problema po natin ngayon, number 1 is pera. Tama o mali? Lagi natin sinasabi, si Robert, Brother Robert, yung ngiti niya, kakasweldo mo pa lang Number 2 problema, Brother Julius, anong number 2 na problema ng tao? Una, pera. Pangalawa, sabi ni Papang, pera. Number 2. Hindi na po bago sa atin yan. So the world right now is trying to deceive as many as he could, even the elect, ang sabi sa Matthew 24. Ngayon po, kung ikaw ay lumalaban sa dyablo, I'm telling you, talunan ka. Dahil hindi mo kayang labanan ang mga spiritual forces. Meaning, from Genesis, Exodus, Leviticus, kung babasahin niyo yung Bible, wala pong bagong taktika ang dyablo. It's the same, old practice. Hindi nagbabago ang strategy ng dyablo. Ang tao po ang nagbabago. Amen. Nandiyan ang Bible. Ang Bible, it's clear kung paano po natin mapaglalabanan ang mga salamat. Amen. Kiss ko mamaya. Ha? Naka-open nga. Thank you. Pasensya na po. Malikot ako pag nag-preach kasi ayaw ko kayong matulog. Amen. But I will use the pulpit later on. Huwag kayong mag-aalala. So pagka lalabanan mo ang dyablo, hindi mo kaya. Number 1, ang dyablo ay spiritual. Right? Hindi mo siya nakikita. So advantage na yon. At alam po ng dyablo ang weakness ng bawat isa. Alam ng weakness mo. Weakness mo. Ang kahinaan mo. Kagabi, di ba? In-invite ka pa lang na uminom. Sinong uminom kagabi? Ha? Ng tubig. Madali. Madali po tayong malinlang. But, we can fight the devil like David. Sabi mo at sabi mo, kayang-kaya mo yan. Kaya mo yan. Ang problema po ay kayang-kaya po natin. Not sa iyong kalakasan, not by your might nor power, but by the Spirit of God. Amen. Handa na po ba kayo na malaman ang sekreto ni David? Handa na po ba kayo na malaman kung ano ang sekreto ni David, kung bakit siya po ay nananalo sa mga pagsubok? Amen? You don't need to fight the lion. You don't need to fight the bear. Amen. Hindi po sinasabi na pupunta kayo sa Manila Zoo para makipagbunyi sa mga lion. Ayaw ko nang pumunta ka dun sa Zoocobia. Zoocobia ba o Zoocobia? Diyan sa Clark para maghanap ng oso. May oso pa ba dito? Ha? Bear. Gatas na lang, yung Bear Brand, ano? Sabi nga ni Brad, ikaw ba nagsabi, Bear Brand? Oo. Sabi ko, nagpiprescribe siya ng Bear Brand, uminom ka ng Bear Brand. Wala na po. But I'm trying to tell you, brothers and sisters, mas matindi pa po sa leon at oso ang mga kinakalaban ninyo. I guarantee you, marami po ang mga umaharap sa mga oras na ito na mga hindi pangkaraniwang mga problema. Right? Mas matindi pa sa mga leon at sa mga oso. At ang masakit, lagi tayong talunan. Minsan nandito ka sa Sunday worship, next week wala ka na naman. Pag may problema, nandito ka sa church. Pag wala kang problema, wala ka sa church. It's trend. Hindi lang nangyayari dito sa GCM Angeles, maging sa GCM Bahrain.
all over the world. Ito po ang trend. Maging sa Ireland siguro, Sister, Brother Archie. It's common because the devil is so active right now and he want you to pull down at mawala ka po sa kalooban ng Panginoon. Amen. Kaya maraming mga empty seats. Tingnan mo. They were designed na dapat nandito sila ngayon. Pero dahil po sa kanilang kahinaan and they don't know how to fight the good fight of faith, absent na naman. Wala na naman. Bakit? Because they don't know how to fight the battle. And tonight or today, God will reveal to us that we have to fight like David. Clear? Clear po ba, class? Nakakantok po bang lesson natin? Magigising po kayo mamaya. Si David, brothers and sisters. Si Haring David, siya po ay anak ni Jesse. 8 silang magkakapatid. No si Samuel, dineclare niya yung next na king na papalit kay King Saul, yung 7 lang po ang dinala ni Jesse sa harapan ni Samuel na propeta. Bakit kaya? Because the devil is trying to avoid na i-bless si David during that time. I don't know, isang ama, 8 yung anak mo, wala yung isa. Dahil pinakita po ni Jesse si Eliab, ang panganay nilang kapatid. Siya po ay matipuno, siya'y pogi at makisig. Amen. At nung he was about to anoint by Samuel, ito po ang nangyari. Ang sabi ng Panginoon, hindi yan ang magiging hari ng Israel. Sabi ni Samuel, Lord, ito po yung fit, matipuno, guwapo, matangkad, makisig, matalino. Ang sabi ng Panginoon, hindi kailanman ako tumitingin sa panglabas, kundi tumitingin ako sa panloob. Cue na po yun. Pagkatapos po ni Eliab, si Abinadab naman. Hindi rin po. Si Shammah. Hindi rin po. And so on and so forth. Ang sabi po ni Samuel, yan ba lahat ng anak mo? Tignan nyo nga naman po, no? Pag minsan, nakakalimutan tayo ng mga magulang natin. But may plano ang Panginoon because I know, tinrik po ng Diablo si Jesse. Nasaan pa yung isang anak mo? May isa akong anak na bunso. Siguro po, iniisip ni Jesse, hindi papasok ang anak ko kasi unang-una, bunso. Number 2, siya ay isang shepherd. Wala nang mag-aalaga sa mga tupa namin. No? Nag-aalinlangan po si Jesse. Number 3, walang kaalam-alam si David. Wala siyang kaalam-alam sa mga battle, wala siyang alam sa leadership, wala siyang alam. So kailangan niya munang mag-aral, di po ba? Yan naman po ang panukala ng mga tao. Kailangan yung CV mo maganda. Pag pumapasok ka ng trabaho, di ba? Unang-unang sasabihin nila, may experience ka na. Kaya nga naghahanap ng trabaho eh. Bakit yung bang experience mo, ma-apply mo sa isang kumpanya parehas? Hindi, di ba ba? Right? Pag nag-apply tayo ng trabaho, bago lahat. Amen. Bago yung manager mo, bago yung director mo, bago ang place. Tapos tatanungin ka, may experience ka na ba? Di ba? This is the problem in the Philippines. No? Kaya ang daming mga kabataan ngayon, wala silang trabaho. And pinapatulan na nila yung mga tinatawag nilang mga training, OJT, ano pa ba? Ano ba, Brother Genesis? Nagtrabaho to sa Alba, 3 months, walang sahod eh. No? Pero kumpleto siya. May free service, may driver, meron siyang pre-meals breakfast, may lunch, may merienda pa. Right? May uniform, may... Saan ka pa? Wala po siyang experience. Pero ang mindset po kasi ng Alba, no. We will train him. Mas mainam pang mag-train ng walang alam, di po ba, pang?
Pagka marami ng alam, yung tao, number one, pasaway na yan. Gagawin at gagawin yung gusto niyang gawin, right? Warning lang po, May ngayon, di ba? May. Lagi kong sinasabi sa aking asawa, Sister Ann, huwag kayong magdadala ng pasyente sa ospital, lalo na sa JBL. Lalo na sa May 15. Bakit? Mga bago yung intern. No? So mag-ingat kayo pag pumupunta kayo sa mga ospital ngayon dahil mga bago po ang intern. No? Fresh graduate ang mga yan. So wag nyo ngayaan na kayo. Pero give them a chance na pag-aralan kayo. Give them a chance para naman matuto. So si David, brothers and sisters, he was busy. He was busy in managing their shepherds and flock. Wala po siya sa scene. Si Samuel, naghihintay po siya. Nung tinawag po si David, brothers and sisters, si David po, amoy pa po siyang asno. Because as a shepherd boy, wala siyang kamuang-muang. And ang sabi po ni Samuel, truly, this is the man of God. Wala siyang kamuang-muang, brothers and sisters. But out of his brothers, si David, hindi lang po siya nagbabantay ng mga tupa, mga asno. Along the way, abang nagbabantay po siya, may mga leon na gustong pumatay sa mga shepherds or sa mga flocks and herds, sa mga tupa. And you know what? Sa mga bagay na yon, doon po natuto si David kung paano po siya makipaglaban sa mga leon. God already trained him na hindi po alam ni Eliab, ni Abinab, at ni Shammah. He was trained every day. Hindi lang po lion. May dumarating din pong mga oso o mga bear, malalaki. And he was trained to fight the good fight of faith. Alam niyo, Church of God, kapag binibigyan kayo ng problema ng Panginoon, nagsisimula yan sa maliit Maliit na problema. Right? And then eventually, ang Panginoon po, ina-upgrade ka. Tinataas yung ranko mo. Dati ang pera mo po, dati ang problema mo, pera lang. No? Ngayon, na-upgrade ka. Yung problema mo ngayon, babae na. O kaya lalaki. Walang exempted. Right? So na-upgrade. Dati, problema mo kung paano ka magbayad ng upa. Ngayon, upgraded ka na kung paano magbayad sa bangko. Di ba? Kahit sino ngayon yata, binibigyan na ng credit card, Sister Marivic. Di ba? Punta ka ng SM, punta ka ng mall. Ano pang mga mall dito? Wala kang alam sa mall dito? Robinson, yan. Di ba? May nag-o-offer sa mga credit card. Di ba? Dati, nangungutang ka lang doon sa tindahan. Sa sari-sari store ka mangutang, di ba? Ngayon, bibigyan ka ng card. Ang yabang-yabang mo, pag nasa SM ka, ang dami mong bitbit. No? Then, kas-kas dito, kas-kas doon. No? Wala kang bayaran. At the end of the month, yan na. Doon na tayo natatakot, di ba, Brother Angel? May mga inuutang tayo, then nagpi-fail na po tayo sa credit card. Imagine pag hindi mo nabayaran yung minimum na babayaran mo sa credit card, nagdodoble, nagtitriple po yan. Akala nyo, lahat libre. Walang libre ngayon. Right? Upgraded ka na. So, ang problema po ay nag-upgrade. But it depends on you, on how to fight your problem. Kaya kapag hindi ka na-train sa mga problema, isang problema lang, bagsak ka na. Right? Dapat po, you have to stand firm. Sorry, nabasa. You have to stand firm. Amen. Kaya salamat po sa Panginoon, nandito kayo ngayon. Bakit? Kasi nalalaman natin ngayon kung ano yung pwede natin gawin. Amen.
Hindi ko po kayo tuturuan kung paano mangutang. Tuturuan ko kayo kung paano makakit over sa mga problemang yan. Amen. I'm turning 50. 50 na ako po. In few months. So my life will change. 50 years old. Akala ko nun, pag 50, matanda ka na, no? Hindi pala po totoo yun. Yung itsura lang tumatanda, pero yung isip mo, 25 pa rin ako. 25. Okay, praise God. Now, wala itang battery, bro. Ayan. Ikaw na lang siguro. Sino po yung nagko-control? Okay. 1 Samuel 17:33 to 35. Nung napili po si David bilang maging hari ng Israel, hindi po nangyari yon on the spot. Bata pa lang po si David, nalaman na niya na siya ang maghahari ng Israel. Pero, ito po, ang magandang asal ni David, hindi lumaki ang ulo ni David. Hindi siya nag-boast, hindi siya nagmayabang sa kanyang magkakapatid na ako ang magiging hari, kundi pagkatapos po siyang hinirang ni Samuel, amen, right there and then, siya po ay bumalik sa forest o kung saan man po siya nagbabantay upang ipagpatuloy niya yung kanyang trabaho. Ano nakita po nating katangian ni David? Siya po ay mapagpakumbaba. Hindi siya nagmayabang. Right? Amen? Parang dito, di ba? Sa Pilipinas, katatapos pa lang ng eleksyon, hindi pa nga nakaupo. Ang yabang-yabang na. Pasensya na po kung may natamaan dito ng mga mayor ninyo or vice mayor. Di po ba nakikita na natin, hindi pa sila nakaupo sa June 30 pa yata. Nakapila na po luklok na yung manungkulan. Last week ng June, right? Pero iba na yung asta nila. Yung lahat ng pinangako sa inyo nung nag-elect po sila, nagkakampanya, parang bula na nawala. Dati-rati, pag nakita mo sa daan, oh, mayor, ano po? Ngayon ka-elect da, munuakit. Di mo na sila makita. Bago mo sila ngayon malapitan, may mga security guard na. Pero nung nangangampanya, walang security, lahat. Sumasayo pa sa harapan mo, gagawin lahat ng... Imagine, I was wondering pang, I was reading the news, imagine yung mga candidate nating senator, yung ginastos mo nila, billion. Paano nangyari yun? Sorry po. Sino naglagay dito? Ako nga. Pasensya na po, pasensya na. Pag-isipan nyo na lang po, no? Billion po yung kanilang binabayad. So saan po nila kukunin pabalik yun? Di po ba? Hindi ako nag-iisip po ng masama. Pero kung gusto nyo yumaman, maging politician kayo. May kwalta ako po hanggang counselor. Hanggang counselor mo po ngayon, maragol no pa nakita. Malaki na kinikita ng mga counselor. Ano yung job description ng... senator and job description. Dapat artista ka. Lahat kayo artista. Di ba? Kahit na high school graduate po, it doesn't matter. Kaya marami po ngayon ang talagang ever ready itong salamat bro. Kasama po talaga yan para magising kayo. Sinadya ko yan, Brother Robert. Praise God. So, ang nangyari po ngayon, bumalik po si David kung saan po siya tinawag ng Panginoon. He was staying there, at ito po ang nangyari. Inutusan po ngayon ng kanyang ama, dahil during that time, si Goliath, ito po ay isang Pilisteo, nag-amon po siya. Nag-amon po siya sa mga Israelita. Sabi niya, kung sino ang lalaban sa akin at mananalo, ibibigay ko ang mga Philistine. Si King Saul, brothers and sisters, hindi po siya lumaban. Siya po ay nabalutan ng takot. Takot. Bakit? Goliath yan eh.
Malaking problema yan. Wala ni isa na lumaban po kay Goliath because they know na si Goliath po ay maraming experience. He was a warrior, malaki siyang tao, at walang makakapanalo po kay Goliath. Even si Eliab, si Abinadab, at si Shammah, mga tatlong kapatid po ni David, sila po ay sumama bilang mga troops na lalaban sana, hindi rin po sila nagkaroon ng chance na makipaglaban kay Goliath. So it took them for how many days? Ngayon po, nag-aalala si Jesse. Tinawag niya ngayon yung kanyang anak na si David. Si David na busy po na nagbabantay ng mga sheep at mga herds and flocks, brothers and sisters. Ang sabi po ng kanyang ama, anak, pumunta ka sa Valley of Elah. Nandoon ang mga kapatid mo, dalan mo sila ng mga tinapay. Dalan mo sila ng mga cheese, dalan mo sila ng mga gewane pa pong delivery man. Amen. Parang Grab. So hindi lang po siya nagbabantay ng mga shepherd, siya po ay naging delivery boy pa. Yan si David. So kinuha po niya yung mga tinapay, yung mga cheese, and now pumunta po siya sa Valley of Elah. Nung nandun po siya sa Valley of Elah, brothers and sisters, nagtataka siya. Bakit po ang mga Israelita, sila po ay tameme? Wala silang masabi. Si Goliath, yung man na inalipusta niya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, and Jacob. Binastos po niya ang Diyos ng Israel. Binastos po niya ang mga Israelita. Mayabang po siya. Why? Kasi siya po ay malakas. Nung marinig po ni David yon, abang nagdi-delivery siya ng mga tinapay, ng mga pangmerienda ng kanyang mga kapatid, abang po nandun siya, may naramdam siyang kakaiba. At yung naramdaman na yon, it's from God. Ang Panginoon, hindi po aksidente na siya ang ginamit ni Jesse upang magdala po ng mga tinapay. Hindi. Pag minsan may mga task na pinapagawa sa atin ng Panginoon, it seems that nakakaya, it seems that it is ridiculous. Bakit ko gagawin yan? Ako ay may pinag-aralan, ako ay may mataas na tungkulin or whatever, pero siya po, wala po siyang sinabing hindi. So nung siya po ay may dala-dalang tinapay, brothers and sisters, ordinaryong tao, napunta po siya doon. But something strange na nangyari sa kanya. When he heard that God was humiliated, nung narinig niya, ang Diyos ay pinapahiya ng Pilisteyong ito, something strange na nangyari po sa kanya. Ang sabi niya, I will fight this Philistine. Delivery boy, soon to be the king of Israel. Hindi niya sinabi sa mga madlang people na ako ang magiging hari ng Israel. No. Siya po ay nagpakumbaba pa rin. At bilang isang delivery boy, amen, siya po ay nagsalita na walang nakakapagsalita against kay Goliath. Pero he has the gut. Because why? Because the Spirit of the Lord is with David. Tandaan mo, kapag tayo po ay mapagpakumbaba, kapag tayo po ay humble and meek, ang Diyos ay laging sumasa inyo. Kapag mayabang po tayo, brothers and sisters, ang Panginoon, hindi po siya mananaan sa atin. Tandaan niyo po yan. Kung ang yabang-yabang po natin, pinagmamalakihan po natin ng Diyos, amen, parang tayo po ay matatalino, tayo malalakas, ang Diyos po hindi mananaan sa inyo. I'm telling you the truth. Kaya kapag dating ng problema, bagsak ka. Hindi mo kaya ang problema. Kaya maraming mga suicidal, mga nagsusuicide ngayon. Why? Because they don't know God. But if you know God, brothers and sisters, ikaw po ay magiging parang David na mapakumbaba. Kahit anong ipagawa ng Panginoon, gawin po natin. Kahit pinakamahirap po yung task, mag-deliver ka, mahalin mo yung mga kapatid mo. And you know what? Si Eliab, si Abinadab, at si Shammah, galit na galit po sila sa kanilang kapatid. Bakit? Because meron silang intensyon na maging hari. But because they failed. They failed. Amen.
Kaya nga po nagsalita si Eliab. Nung nakita niya si David, sabi niya, umuwi ka na sa bahay. Umuwi ka na sa bahay. Hindi ka karapat-dapat dito. Hindi ka warrior, hindi ka sundalo. Balik ka na lang doon. Magbantay ka ng kambing, ng tupa, or whatever. Pero you know what, brothers and sisters? Hindi po nagsalita si David ng masakit sa kanyang mga kapatid. Kundi binaypass po niya yun. Dahil nagpunta po siya doon, hindi lang po pala magdala ng tinapay. Nagpunta siya doon upang ipakita sa kanila ng kanyang Diyos ay mabuti. Ang nagbigay ng kalakasan sa kanya ay hindi po nanggagaling sa tao, kundi sa Diyos. Ano po ang nangyari sa 1 Samuel 17:33 to 35? At sinabi ni Saul kay David, hindi ka makaparoon laban sa Pilisteyong ito upang makipaglaban sa kanya sapagkat ikaw ay isang bata. At siya isang lalaking mandirigma mula sa kanyang pagkabata. Si Saul himself is a king, is intelligent. Sabi niya, boy, anak ka pa mo, bata ka pa. Hindi mo kaya ang Goliath na yan. He was telling about himself. So that means, brothers and sisters, si Goliath ay takot din. Pero ano po ang sabi ng lingkod ng Diyos? Verse 34. At sinabi ni David kay Saul, ang iyong lingkod ay nag-aalaga ng mga tupa ng kanyang ama. At pagka pumaparoon ang isang leon o isang oso at kinukuha ang isang kordero sa kawan, 35, ay lumalabas akong inahabol ko siya at aking sinasaktan at aking iniligtas sa kanyang bibig at pagka dinadaluong ako ay aking pinapangahan at aking sinasaktan at aking pinapatay. Wow, strong words. Detalyo po, detalyo. Detailed. Amen. From steps by steps. Alam po niya. Pag may problema, ang sabi po niya, siya'y lumalabas at inahabol niya ang problema. Hindi po tinatakasan ng problema. Right? Mga youth, may problema ka sa mga magulang mo. Instead na lapitan mo sila, anong ginagawa natin? Tumatakbo tayo away sa ating pong mga tahanan at naghahanap tayo ng mga barkada na magbibigay sa iyo ng maling kagagawan. Alam niyo, sa Kingdom of Bahrain, mamamangha ka doon, usong-uso na rin po ang shabu. Akala ko sa Pilipinas lang. Even doon po, it's very cheap. Magkano dito ngayon ang shabu per gram? Huwag kayong maiya. Wala naman pong matokwang dito. Tokhang, tokwang. Magkano po? Update niyo lang po ako. Magkano? Ha? 250? Magkano? 500 per gram? 10,000? 10,000, oh, sige. Ayun na. Yung pinakamura. Balod na. Mind you, brothers and sisters, si David, dinitali po niya kung paano niya patayin ang mga leon at mga oso. Every day, naging habitual po niya hanggang na-master na niya kung paano po lumaban ng mga lion at mga bear. So kahit na gaano kalaking mga lion and bear na yan, brothers and sisters, kaya-kaya po niyang patayin. Because every day na na-encounter niya, nagkaroon na po siya ngayon ng confidence. Okay, verse 36. Malapit na po tayo magtatapos. Awit 28 verse 7. Ano po ang sabi ni David sa Psalms 28 verse 7? Ang Panginoon ay ang aking kalakasan. Tandaan niyo po. Sinong kalakasan mo? Si David, ang isa sa mga sekreto niya, ang kanya pong kalakasan ay ang Panginoon. At siya ang kanyang kalasag. Siya ang kanyang shield. Ang aking puso ay tumitiwala sa Kanya. Ang puso mo ba ay tumitiwala sa Panginoon, church? O tumitiwala sa tao na may hangganan ng buhay?
Si David, ang kanyang puso po, ang laman niya ay ang Diyos. Ang sabi niya, ako'y tumitiwala sa Kanya at ako'y nasakluluhan. Kaya't ang aking puso ay nagagalak na mainam at aking pupurihin siya sa aking awit. So nakikita po natin kung paano si David na mahal niya ang Diyos sa kanyang puso. Amen. Lagi pong priority niya ang Panginoon. Dahil ang kanyang kalakasan at ang kanyang pong kalasag ay nagmumula sa Diyos. Amen. Sa Diyos lang. Hindi siya nagtitiwala sa tao. Kaya po, clear nyo na yung inyong mga mind. Kung umaasa lang kayo sa tao, sabihin sa inyo, you will always fail. But if you always trust the Lord God, at siya ang shield mo when it comes sa mga trouble, ikaw po ay magwawagi. Not only that, Isaiah, wala pong armas. Next slide. Walang almas na nakadesign po sa atin. Amen. Isaiah. Magpapakapi ako mamaya, Star Crystal. Huwag kang mag-aalala. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan at bawat dila na gagalaw laban sa iyo sa katulan ng iyong hatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon. So if you are serving God, kapag ikaw ay nagsiserve sa Panginoon, may mana ka. May inheritance ka. Ano yung inheritance? Walang armas. No weapons can prosper against thee. Walang armas na mananalo sa iyo kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Naniniwala kayo? Walang nakadesign na anumang problema na mananalo sa inyo kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Basahin niyo po yan. Pagbulay-bulay niyo Isaiah 54:17. Ito po ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang katuwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya kapag nagtitiwala ka sa Panginoon, naglilingkod ka sa Panginoon, may mana kang makukuha. Ano yung mana? Walang armas na makakapanalo sa iyo. O mga dilaman, sinisiraan ka, babalik sa kanila yan. Sinasabihan ka ng masakit na mga salita, babalik sa kanila yan. Why? Because naglilingkod ka sa Panginoon. And if you are serving the Lord, I'm telling you, you will not face any trouble. May trouble man, pero ang Panginoon, siya po ang ating kalasag. Amen. Kaya nga po nananalo lagi si David. Why? Because may sikreto siya. Alam po niya na no weapons can prosper against thee. Amen. Clear? Can we proceed? Next slide. Okay, next slide, Brother Les. 1 Samuel 17:38-40. Amen. They were about to take the battle. Tingnan niyo po. Nagbigay na ng green light. Okay, David, ikaw nang lalaban kay Goliath. Sabi po ni King Saul. Provided, eto, makinig kayo. Kayo mga umaasa sa tao na may hangganan ng buhay, makinig po tayo. 1 Samuel 17:30-40. Ang sabi po ng Bible, at sinandatahan ni Saul si David ng kanyang mga sandata. Meaning, tinawag niya si David at ang sabi niya, ubarin mo yung mga damit mo at bibigyan kita ng mga sandata. At kanyang inilagay ang isang turbanteng tanso sa kanyang ulo. Meron po siyang helmet na turbante. At kanyang sinuotan siya ng isang baluti sa katawan. Binigyan din po siya ng armor. Right? Binigyan siya. Pinalitan yung damit na ginagamit ni David habang siya po ay nagbabantay ng mga tupa. Tandaan ninyo, walang dalang armas si David nung siya po ay tinuturuan ng Diyos. Wala kang ginagamit ng anumang armas kapag ikaw ay may problema. Dahil ang Panginoon ang sumasa iyo. Ngayon, gusto ni Haring Saul, Brother Angel, tanggalin ang damit mo at ang aking sandata ay ipapagamit ko sa iyo. Kaya nga po, meron siyang helmet at meron siyang armor Eh nung nakita po niya sa salamin yung sarili niya, tingnan po natin, verse 39.
At ibinigkis ni David, sinuot po niya ang tabak niya sa kanyang sandata at kanyang tinikmang yumaon sapagkat hindi pa niya natikman. Yung kanyang sword, sabi niya, uy, ang ganda, napaka-sharp. Pero first time kong gagamit ng ganito. Sapagkat hindi pa niya natikman. At sinabi ni David kay Saul, hindi ako makakayaon na dala ko ang mga ito. Sapagkat hindi ko pa natikman at pawang inubad ni David sa kanya. Tignan niyo po, ha? Hindi siya na-deceive, hindi siya nalinlang, hindi siya naloko. Right? Maganda po. Safe, secured. Meron siyang helmet na pinahiram, meron po siyang armor, meron siyang sword. But the quality po ni David, brothers and sisters, hindi niya susuotin ang mga bagay na hindi sa kanya. Number 1 yun. Number 2, kapag sinuot po niya yung armor at yung helmet, yung glory po, pag nanalo si David, hindi may bibigay sa Diyos, may bibigay kay King Saul. Naintindihan niyo na? Right? Kaya kapag may mga problema po tayo, brothers and sisters, huwag kayong gagamit ng anumang pong bagay na nagmumula sa tao. You have to fight the good fight of faith kung ano ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Upang sa ganon, kapag nanalo ka, wala pong magpapaglor. Tingnan nyo, kapag nasa pinaka-bottom rock na ng problema mo, Brother Angel, at may kaibigan ka na lalapit sa iyo, Brother Angel, nan problema mo? Ala kong pamahid kayong bangko, magkano rin kulang mo? Atin ka, 1 million. 1 million. What? 1 million? Sige. Binyan ng 1 million. Kapag nabayan ni Brother Angel, kano yung glory? Magpapatutuo siya dito. Salamat po kay Paring Paeng at pinakalooban po niya ako ng 1 million. Praise the Lord. Salamat po. Sino mo nabibigyan ng glory? Ang tao at ang hindi. Nalalaman ng tao at nalalaman ni Brother Angel, dapat ang Panginoon po ang glory. Iba po ang ginagawa ng Diyos. Tignan nyo. Nung inubad po niya yung kanyang helmet at ang kanyang armor, brothers and sisters, sabi niya, hindi ko kailangan yan. Dahil nung nakikipagbunyi ako sa mga lion, saka sa mga bear, I was naked. At ang kalakasan na nagmumula sa akin, nagmumula sa Diyos. Hindi sa tao, hindi sa kasuotan man. Ang total reliance po ni David ay 100% sa Diyos. Napahiya si King Saul, di po ba pang? Imagine, nag-offer siya, and then binalik niya, hindi ko kailangan yan because I know that the Lord is with me. Hindi ko kailangan ang tulong ng mundo. Hindi ko kailangan ang anumang mga bagay na mga ito na hindi magbibigay lugod sa Panginoon. At ito ay magbibigay kaluguran sa tao. Why people are failing? Because they don't trust God. So si David, okay, sige, pahiram. Nung nakita po niya, bangking, mabigat. Sabi niya, no? I don't need this. Next slide, tingnan po natin. Matatalo po ba si David? At tinanghan niya ang kanyang tungkod at ang kanyang kamay at pumili siya. Ito na ba yung next? Okay, now, it's ready. It's ready. Nung tinanggal po niya ang mga armor, ang sword, wala na siyang ibang kasama kundi ang Panginoon. At sinabi po ng Bible, at tinanghan niya at ang kanyang tungkod. Kinuha niya ang kanyang tungkod at ang kanyang kamay at pumili siya ng 5 makinis na bato mula sa batis. Pumili po siya. 5 na stone. At isinilid sa supot ng kanyang dala. Dala-dala naman po, supot. Amen. Na sa makatuwid bagay sa kanyang supot, pastor. At ang kanyang pang-ilagpos ay nasa kanyang kamay at siya'y lumapit sa Pilisteo. Siya po ang lumapit sa problema. Tumakbo sa problema. Hindi siya tumatakbo against sa problema. Sino dito laging tumatakbo sa problema? Tinatakbuhan mo yung problema. Di ba? Di po ba? Di ba?
Pag tinatakbuhan mo yung problema, anong hinahanap, Brother Angel? O siyempre, shabu. Para makalimutan mo, no? Ma-hype ka. Is that the right term? Hahanapin mo yung barkada, hahanapin mo si San Miguel, hahanapin mo si Red Horse, hahanapin mo. Ano pa yung mga iniinom nyo? Ha? Kunwari po. Ano ba? Wala. Uy, parang dim yun. No? Wala kong alam. Di po ba? Hinahanap nyo kaagad, ano? Mga tranquilizers, hinahanap nyo yung pansamantala. But si David, walang armor, walang helmet. Anong dala niya? Bato na pinulot po niya. Pinulot lang niya na bato. And God showed him, I know, kung anong klaseng bato ang kinuha po niya, nilagay niya sa supot. Nilagay sa supot. And after na nandiyan sa supot, tumakbo siya papalapit kay Goliath. Tumakbo siya papalapit po sa problema. Next slide. Handa na po ba kayo? Amen. Tingnan po natin. 1 Samuel 17:45-49. At magkagayoy, sinabi po ni David. Amen. Ready na ako eh. At sinabi po ni David sa Filisteo, Goliath, makinig kayo. Goliath! Ikaw ay naparito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit, ako'y naparito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga kubo, ng Diyos ng mga kawan ng Israel na iyong hinahamon. Imagine, sinabi niya, yes, lumalaban ka na may sword, may javelin, at may tabak, at may kalasag. Pero ako, lalabanan kita sa pangalan ng aking Diyos. Amen. What a mighty words that everybody heard, that powerful words that comes from his mouth. Wala po siyang sandata, kapatid. Wala siyang sword, wala siyang armor, wala siyang helmet. Ang daladala po niya, 5 smooth na bato. At meron po siyang tiradol. Sino may tiradol dito? Brother Robert, may tiradol ka? Next slide, tingnan po natin. Verse 46. Are you ready? Sa araw na ito, eto po, tingnan nyo ha. Imagine, that morning, magde-deliver lang po siya ng tinapay. Wala siyang kamuwang-muwang. Na ang Diyos pala ay gagamitin niya si David mightily. Pero ang Panginoon, binigyan na siya ng vision. Ano yung vision na yan? Tingnan niyo po, step by step. Sa araw na ito, kagigising lang kanina umaga, pero tingnan niyo po ang power ng Panginoon. And I want you also, Church of God, to practice mga prophetic gestures. I'm telling you, kapag lingkod ka ng Panginoon, you have to use yung inyong mga gifts ng mga prophecy. Amen. Do not allow the devil na mananalo po sa inyo. Dapat meron na kayong strategy at tactics. So sabi po ni Haring David, sa araw na ito, ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay at sasaktan kita at pupugutin ko ang ulo mo at ibibigay ko ang mga bangkay sa kubo ng mga Pilisteo, sa mga ibon, sa ipapawid sa araw na ito at sa mapapangis na ayop sa lupa upang malaman ng buong GCM na may Diyos sa Israel. Step by step, imagine. Kung hindi po siya binigyan ng wisdom ng Panginoon, magkakaroon po siya ng takot. Banal na takot. But God, the Lord is so good. Kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, I'm telling you, you will fight like David. Alam mo kung saan mo po titirahin ang kalaban mo. Puputulin mo ang anuman namamagitan sa iyo.
Kung ikaw ngayon ay nabubuhay sa adultery, nangangalunya ka, o meron kang kalipin, ikaw ay fornicator, tandaan mo, brothers and sisters, hindi kayo ipaprosper ng Panginoon. Kapag ikaw ay makikipaglaban sa ganyang mga spirito, dapat po putulin nyo na at huwag nyo nang balikan. Kung nagda-drugs ka man ngayon, may mga bisyo ka, naninigarilyo ka, umiinom ka pa rin ng Red Horse, umiinom ka pa rin, brothers and sisters, nandito ka sa Sunday, nagwo-worship ng Sunday worship, pagdating mo ng Monday, Tuesday, balik ka na naman sa dati mong buhay. I'm telling you, wala kang strategy, kundi ikaw po ay magiging failure. Bakit pabalik-balik ang problema? Ito po ang sikreto. Kung ano man po mga Goliath na hinarap ninyo, I'm telling you, pugutan nyo ng ulo. Tanggalin nyo na. Ganito naman magsalita si Pastor Chris. Sana hindi na ako nag-attend. Ano pang ginagawa natin sa church kung hindi tayo nagbabago? We've been 26 years dito sa church. Kung paulit-ulit po, alatul. Pabalik-balik ang problema. May dahilan yan. Bakit? Napamahal ka na sa Goliath mo. In love ka na sa Goliath mo, Church of God. Kaya hindi na po mawawala sa iyo ang Goliath. Pero if you have the Spirit of God na nagduel po kay David, putulin na po natin ang ulo na yan. Are you ready, church? Next slide, 47. At upang malaman ng buong kapisanan ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng tabak o ng sibat, sapagkat ang pagbabakang ito ay sa Panginoon at ibibigay niya kayo sa aming mga kamay. See, hindi pa po natatapos ang laban. Makinig kayo, mga may problema. Hindi pa namamatay si Goliath. Si David po ay nagre-rejoice na. Hindi pa natatapos na umpisaan kung paano solusyonan ang problema. Nandun pa lang sa diwa mo. Nandun pa lang sa puso mo. Pero panalo ka na. Sino dito ang gustong makaranas ng ganon? Lahat po tayo. Kaya nga po, nung siya po, it was about to attack the enemy. Tingnan po natin. Next slide. At nangyari. Sabi mo nga sa atin mo, nangyari. Sabi mo, malakas, nangyari. Nang bumangon ang Pilisteo, si Goliath, at sumulong at lumapit upang salubungin si David. May inis niya po yung problema, right? Sister Maribek? Maagang tumayo ang problema. Aldo pa mo, abak at yun yung problema. Papunta na ka. Papunta na sa iyo ang problema. You have to be ready. Next slide. Si David po ay nagmadali din. Hindi natakot. Hindi, ay problema na naman. Ano nang problema ngayon eh? Kung kabilang ko maglingkod kayong Diyos, kung kabilang ko maglingkod kayong Ginoo, dakal ko problema, na mayayari, ako bisang mag-church, ako bisang mundagin church, ako na po rin akin ni Pastor Vladimir. Sino po dito ang laging ganyan? You're not aware, Church of God? Na kapag po, you are under attack, lapitan mo, Brother Renz. Tigdo ko po. Lapitan niya naman yung problema. Right? Kayo tatakot. Tumakbo sa dako ng kawal upang salubungin ang Pilisteo. Are you ready, church? Wala tayo po na. So, memulay David. Si David po tumakbo, papalapit sa Pilisteo. Alam ko, galit na galit ang diablo sa'yo. Alam ko na namimiss ka na ng diablo. Pero labanan mo siya. Amen. Because you will have the fight. Amen. Like David fought. Tingnan po natin. Next slide, verse 49, sister.
At isinuot ni David ang kanyang kamay sa kanyang supot. Abang siya po ay papalapit sa problema, Church of God, kinuha po yung bato sa kanyang supot. Next slide. At kumuha roon ng isang bato. Metong mo po. Ilan ang kinuha niya kanina? 5. Kailangan mo ba yung 5? No! Kinuha po niya, isa lang. Hindi po. At least yung 5, no? Sige. Eli po. Pag ang Panginoon ang kumilos, kapatid, isa lang, isang bato lang. Amen. Next slide. At inilagpos. Tingnan po po ang nangyari. Next slide. At tinamaan ang Pilisteo sa kanyang noo. At ang bato ay bumaon sa kanyang noo at nabuwal na pasalubsob sa lupa. When David started to run against Goliath, kumuha siya ng bato. Alam niyo mga kapatid, abang po ito po ay pinapaikot niya, at siya po ay tumira. Ang kamay ng Diyos po ay nandun sa bato. At ang kamay ng Panginoon ay dumapo, hindi sa katawan, hindi sa tiyan. Ang Panginoon po, titirain niya kung ano ang problema mo. Central. Kung ano ang problema mo, pera man yan, brothers and sisters, mga problema sa inyong mga businesses, mga problema sa inyong mga kapatid, sa inyong mga asawa, problema sa kapitbahay mo, lahat. Ang Panginoon po, direct to the point. Kung anong problema, ibubuwal ng Diyos ang problema mo. Hallelujah! Hallelujah! Huwag niyong i-underestimate ang kapangyarihan ng Diyos. Po, underestimate. Amen. Because the Lord is good. The Lord is good. Hanggang alas 12 tayo, no, Pastor? 1 o'clock. O sige, alas 11 pa lang tayo. May testimony po ako. Sister Bless. Ay titi po, hindi pangkaraniwan na testimony. I testified it already sa Bahrain. Last January ba yun? December. Meron po kaming nagtatrabaho na French. Kaibigan ko po siya. He is my close friend. Noong napunta kami ng France ng aking pamilya, siya po yung tumulong sa amin kung saan po yung mga lugar, ganun-ganon. But the problem is, nag-cheat po siya. Dahil sa kanyang pag-cheat, sa kanyang sick leave, dinamay po niya ako. Nakarating po sa pinaka-taas po ng opisina sa administration. Ako po, buong puso akong tumulong. Pero sa kabila po ng aking itinulong sa taong ito, nagbunga po siya ng isang bagay na alam ko ikapapahamak niya. He cheated on me. Binago po niya lahat ang kwento at ang administration. Well, naging fair naman po ang administration, but they know my heart. Hindi po ako nag-cheat ng mga sick leave. Dahil sinabi po niya na dapat bigyan ko siya ng isang leave, yung accompanied leave or whatever. So pinag-pray ko po siya. Pinag-pray ko siya ng mainam. Lord, sabi ko, i-bless mo po ang taong ito. Despite na tinulungan ko siya, pero ang kanya pong sinukli sa akin ay masakit. Dahil tinwist po niya ang kwento. But the management, they know. They know that I am doing the right thing at walang compromises. One time, January, pagbalik po namin sa Bahrain ng aking buong pamilya, di ba, Sister Ann, naalala mo yan, nabalitaan ko po, itong taong ito, nahulog siya. Hindi ko pinag-pray para saktan siya. Don't get me wrong, Church of God. Na-fracture po yung kanyang left elbow. Unfortunately, wala po ako noon, nasa Pilipinas po kami, nandito kami.
In short, na-operahan po siya. Tinanggal po yung isang buto niya dito. So, for 2 months, February, March, April, almost 3 months, naka-sick leave po siya. Nag-appointment siya dun sa kasama kong doktor. Siyempre, nahiya siyang lumapit sa akin. Nakakaya, makarinig. Sabi mo, penyong akong administration. Nag-fabricate siya ng mga kwento para lang mukhang siya yung tama. Pero what happened, Church of God? 3 months. It was suffering from severe elbow injury. Nagpa-appointment po siya. Yung pong kasama kong doktor, na COVID. So wala siyang choice. Ako ang titingin sa kanya. Tanungin ko kayo. Kung kayong doktor, titingnan nyo ba o hindi? Nandoon yung... Ako kasi, kapag sinaktan ako ng tao, after 3 to 5 minutes, wala na. Hindi po ako nagkikim-kim. I just let go. Wala siyang choice. Nung umupo po siya, hindi siya makatingin sa akin. Nahabag po ako. Sabi ko, halika. Magpakataba ka, ha? Dito ka. Nasusobrang kayatan ng bagoong. Nung inawakan ko po yung kanyang elbow, nape-flex po niya. Extension, flexion, extension. Kaso nga po, pagka supination ko na at pronation, kaya, can you do that? Pwede niyo po bang gawin ng ganyan? Easy, no? Ang easy. Easy. Sa kanya po, yung ganyan, okay lang. Flexion and extension. Pero pag supination and pronation, sumasama na po yung kanyang balikat. Kasi wala na yung buto niya dito. Okay na? But God comforted me. Nung nakita ko po siya, instead na magalit ako sa kanya, habag po yung naramdaman ko sa kanya. I did not pray. Po, sa Sierra Punta, pray ng Pastor Chris na Max Eli po. Sometimes God will allow things para makita, itetest tayo ng Panginoon kung how humble you are. Amen. Kaya bago man po kami umalis ng aking pamilya, nag-file po ako sa company, napadala namin siya sa France. At doon po siya mag-treatment. Kahit na ginawan mo ako ng masama, and yet, tayo na naglilingkod sa Panginoon, magpakumbaba pa rin po tayo. And maybe within this week, siya po ay ibabalik sa France para sa treatment. What I'm trying to say, Church of God, pag minsan titest tayo ng Panginoon kung paano po tayo ka-humble and meek. Dahil yan po ang sekreto kung paano po natin malalabanan ng dyablo. We have to humble ourselves unto God and we will fight like David. Alam ko may mga kalaban po kayo, meron kayong mga hinarap. Salamat kapatid. And yet, bakit tayo laging talunan? Bakit tayo laging nag-fail? Because ang iyong kakayaan ay nagmumula sa sarili mong kalakasan. Hindi nagmumula sa Diyos. Kaya you will always fail. Kaya kung ikaw ay nagre-rely pa rin sa tao na may hangganan ng buhay, I'm telling you, end of the story, isa kang soul na mag-fail. But if I were you, Church of God, kung nandito ka ngayon sa church and you are willing to give your life sa ating Panginoon, it's up to you. Huwag na natin pong patagalin pa. Putulin mo na ng ulo ang mga Goliath mo. It will solve the problem. It will definitely solve the problem. Hindi na babalik ang Goliath sa'yo. Amen. Kaya nga po, very clear.
pagkatapos po niyang nasapul sa ulo si Goliath, yung mismong sword ni Goliath, siyang kinuha niya at siyang ginamit pang putol ng kanyang ulo. At wala nang Goliath pa na narinig sa Bible. Gusto niyo po bang matulog muli sa piling ni Goliath mamaya? Come on, church. Do you want to sleep again? I'm telling you, no. Enough is enough. Tama na. Tama na. If you're planning something else, putulin mo na, Church of God. I'm telling you, it will not work it. Hindi po mag-work ang ganyan pong mga principles. Amen. Tayo po'y tumayo. The Lord is good. So nawa po, lalabas kayo dito. Mga warrior and not warrior. Lalabas kayo dito. You will fight like David. Strong and courageous. Huwag kayong matakot. Kapag ikaw ay nasa Panginoon, ang sabi nga sa Romans, if God is with us, who can be against us? Wala akong nakitang naglilingkod sa Panginoon na napabayaan ng Diyos. Wala. 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 God will always supply all your needs according to His riches in glory. Marami na po tayong pinagdaanan ng mga problema, church. And I'm telling you, kung hindi nyo paputulin ng mga Goliath, it will always haunt you every day and every night, Nanay Flor. Pabalik-balik lang po ang gulisak ng Goliath kaya kayo. Burik sanit ang mumuli ko. Mumuli tayong paningan good news, right? Ano yung good news? May mga progress sa buhay natin. Wala na tayong problema. Nasa next degree na tayo ng problema. But if the same problem, I guess, hindi mo pinutol ang ulo ni Goliath. But you have to fight like David. Amen. How many of you are willing to fight like David? Sino dito gustong lumaban parang si David? Hindi natatakot. Come on, church. Come on. Let's worship the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Can we sing this song before we will leave the church? Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Pwede pong paso yung lyrics. Moses stood on a mountain, waiting for you to pass by. You put your hand over his face, so in your presence you wouldn't die. And all of Israel saw the glory, and it shines out through the age. Now you've come to boldly see your face. Come on, church, let's lift our voices. Come on, hallelujah, Jesus. Show me your face, Lord. Show me your face, and then get up my legs that I might stand in His holy place. Come on, church, let's lift our voices. Show me your face, oh God. Show me your face, Lord.
Hanapin po natin ang mukha ng Panginoon. Alam niyo po, nung first time ko marinig ang kantang ito, I was inspired because I know si Genesis nagkakaroon po siya ng problema that time. Every morning, pag nakikita ko po siya, kasabay ko siya sa morning, "Good morning, Uncle." Pero yung kanya pong luha na nakikita ko sa kanyang mata, as if lagi po siyang nag-aas, "Uncle, makukuha po ba ako? Uncle, magwo-work po ba ako?" Alam ko po na hindi kami kumukuha sa Alba ngayon ng expatriates. I know that there is very short and very limited yung chance na kapag-work po siya sa Alba. But we are praying. Lagi ko pong tinuturuan ng GCM Church sa Kingdom of Bahrain, don't pray na mga ordinary things. I'm telling you, don't pray na mga ordinary things. Prayer was designed to pray an extraordinary things. Mga imposibleng bagay ang pinagpipray natin, Church of God. It's very impossible. Sabi ko, Lord, imposible na makapag-work po ang pamangkin ko sa Alba. Lahat po, "Oh, your nephew, Mafi chance." Wala po, walang chance. But no, hindi naman ako umasa sa tao na mayanggana ng buhay. The God that whom I serve promise that He will never leave us nor forsake us. Every day sa ginagawa po pala ng batang ito, may ginagamit ang Panginoon na nag-o-observe sa mga detalye na ginagawa niya every day and every night. One day, ang director po ng aming engineering, sabi niya, "Chris, I will take Genesis not because of you." Sabi po niya, yung pinapagawa ko na 2 months na natatapos ng mga taga rito, Genesis can do it only for 2 days. To God be all the glory. To God be all the glory. So sabi niya, I command ang Danway Company to take him. And I will take him from Danway to Alba. Amen. Imposible. May imposible pa sa Diyos? Imposible na bato lang ang hawak ni David. Goliath is a warrior, church. But you are the son of the Most High God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of David. You will fight like David. Imposible? No, walang imposible sa Diyos. That's why I am telling you, Church of God, when we pray, Lord, show me your face, Lord. Show us your face para makomfort po kami. And this song proves that God is still alive. Imposible siyang makapasa ng board exam. You know it, Church of God. 1 week bago po siya mag-board exam, na-admit si Jemima ng appendectomy. And it was chaotic. But God is so good. Why? Because your prayers, our prayers, has the power to change the atmosphere. God has the power because the battle is the Lord's. Ang pakikipagbaka, church, ay hindi sa'yo. Ang pakikipagbaka, ang Panginoon. Kaya be submit. Isubmit mo yung sarili mo, magpakumbaba ka. So whenever you take anything from your pocket and throw the stones, hindi ang kakayahan mo ang magdadala ng stone. Ang kamay ng Panginoon ang magsusolve ng problema mo. Ang magsusolve, amen, doon sa core, sa central ng problema mo. Because God knows your enemy. And God can fight the enemy. Kaya nawa, lalabas kayo mamaya. Sabi ko nga po, Tay,
Don't live the church as a warrior. Live the church as a warrior. Kayang-kaya natin yan. Sister Chona, kayang-kaya natin yan. Brother Ben, is just a matter of days, a matter of time. Mahal po natin si Brother Ben. Wala akong masabi sa taong ito. Pero iniyakan po namin si Brother Ben. Kung alam niyo lang, maiksi lang ang pagkasama ko kay Brother Ben, but the Lord is good. Naway comfort kayo ng Panginoon. Kaya kapag nagkakaproblema kayo, sing this wonderful song. Lord, paramdam mo naman sa akin na nag-exist pa kayo. And God will do it. He will show His wonders and miracles. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Revive this church. Revive this church, Lord God. Amen. Are you ready? Show me your face, Lord. Show me your face. And then gird up my legs that I might stand in this holy place. Show me your face, Lord, your power and grace. I will make it to the end. We will make it to the end if I can see your face, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God, Jesus, hallelujah, sa araw na ito, Panginoon. This is just the first week, Lord God, Jesus, na i-revive mo ang aming church dito sa Angeles, Panginoon. Let your sons and daughters, oh Lord God, Jesus, hallelujah, napalakasin mo ang kailang mahinang tuhod, Panginoon, Lord. Itayo mo sila, Panginoon, Lord God, Jesus, as we pursue, Panginoon, Lord God, naharapin po ang mga Goliath ng aming mga buhay. We know, Father God, Lord Jesus, na hindi po kami uwi ng talunan. We are more conqueror, oh Lord God, Jesus, hallelujah, more than conquerors. And we declare, oh Lord God, Jesus, your faithfulness and your goodness sa church na ito. Ibalik mo, Panginoon, Lord God, ang sigla. Ibalik mo ang kalakasan. Ibalik mo, Panginoon, Lord God, Jesus, ang mga warriors, oh Lord God, that they will able, Lord God, Jesus, to stand the wiles of the devil, oh Lord God. We thank you, Father, Lord Jesus, for your glorious appearing, Lord God, sa lugar na ito. We thank you in the name of Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you, church. Hallelujah. Amen. Patuloy po natin awit